Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na lingkod at katiwala. Sa English nito mga kapatid ay servant and steward. Ang mga versyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong ang Biblia at New King James Version. Liba na kung babanggitin. At least meron isang babanggitin dito, yung New American Standard Bible. Isang talata lang ko yun. Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay ito po ang ating lesson number 9. Sa ating ginagawang serya ng mga lesson sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang ating mga pangunahing mga talata ngayon, dito na po tayo sa bungad ng chapter 4. So nakakatatlong kapitulo na tayo. At ang main verses po natin ay ang unang 5 mga talata ng Kapitulo 4. So, continuation ito mga kapatid ng ating ginagawang series. Lingkod at katiwala sa English ay servant and steward. Sa mundo natin ngayon mga kapatid, yung katagang lingkod, servant, at katiwala, steward, ay hindi na gaanong pinapahalagahan ng mga tao. Sa halip kasi na maglingkod ng tao, maging servant, ay mas pinipili na marami na sila ay paglingkuran. Sa halip na pangalagaan ang ipinagkatiwala sa kanila, madalas ay sinusolo lang nila yung mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos at inaangkin nila na kanilang sarili lamang yon. So sa pansariling kapakinabangan lamang ginagamit. Alam nyo, maging sa church, sa mga iglesia, sa mga local church, sa mga sekta, may mga pagkakataong iniisip ng iba na ang pagiging lingkod at katiwala ay para lamang doon sa mga may title, sa mga may titulo. Ang ibig sabihin, halimbawa, ano ba mga title sa church? Pastor, di ba? Mga teacher, mga tagapangaral, mga leader ng simbahan, mga bishop, mga reverend kung tawagin. Take note mga kapatid no, sa ating bylaws dito sa loob ng Believers in Jesus Christ, the Lord Congregation. Sa ating mga alituntuning panloob ng church na ito ay wala po tayong mga titulo na gaya ng sa iba na pastor, no, obispo, diakono, wala tayong ganon, guro, mga titulo na ikinakabit doon sa mga pangalan. Diba, Pastor Julius. Hindi po ako si Pastor Julius, bagamat ang tungkulin ko ay isang pastor. Pero wala kami mga ganong title. Ang tawagan po namin, at yun ay patakaran namin, dapat brother lang o kaya sister. Kapatid lang. Walang title na pastor. Mas lalong walang title na obispo. Bagamat nasa Biblia yung mga tungkuling yun, pero kailanman hindi ginamit yun sa Biblia bilang titulo. Alam niyo yung titulo? Alam ba? Attorney, doktor, di ba? Pastor. Wala kaming ganon. Sapagkat wala naman sa Biblia ganon na tinatawag. Si Tito, isang pastor, hindi naman tinawag na Pastor Tito. Ganon din si Timoteo. Maging apostol, wala nga Bagamat may mga tungkuling ganon. Pero yun ay mga tungkulin, mga kapatid. At hindi titulo. Iba kasi ang datingan mga kapatid kapag nilagyan mo ng mga ganon title. Bagamat kami tinatawag na pastor ng iba, doon sa mga hindi kaanib sa aming church. Pinababayaan na lang muna namin yon. Pero kung ikaw ay kasama na namin palagi, ipinaliliwanag namin na katulad ko. Kaya sabi ko, huwag mo na akong tatawagin pastor. Ano na lang, kapatid na lang. Para walang wala naman kasing ganon sa Biblia. O maghanap kayo ng talata na tinawag na pastor ang isang tao o diakono. May mga ganon tungkulin. Lalo na kung may tinawag na obispo dyan. Wala naman po Ngayon, kung ganon ang sa inyong church, okay lang yon. Nasa sa inyo na yon. Hindi namin kayo nahatulan, pero sinasabi ko lang na kami walang ganon. Ngayon mga kapatid, ang akala ng iba, na ang pagiging lingkod at katiwala ay tungkulin lamang ng iilang mga tao sa church. Hindi po tungkulin ng iilang mga tao yan. Yung pagiging lingkod at katiwala.
Yan po mga kapatid ay tungkulin natin lahat. Tayong lahat ay mga lingkod, tayong lahat ay mga katiwala. Kanya-kanya nga lang tayong paglilingkod. Kanya-kanyang kategorya lang ng kung ano ang mga tungkulin natin. May kanya-kanya tayo gaya ng mga apostol, iba sa kanila. Ganito kasi yan mga kapatid, kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, na tinubos ka ni Kristo, lingkod ka ni Kristo. Kung ikaw ay pinagkalooban ng mga biyaya, pinagkalooban ka ng mga talent, mga kaalaman, mga magagandang bagay, ikaw, mga kapatid, ay katiwala. Hindi ikaw ang may-ari ng mga ipinagkaloob sa iyo. Ipinagkatiwala lang sa iyo yan upang magamit mo yan sa paglilingkod. Mamaya makikita po natin yan. Ito po mga kapatid ang isa sa mga katotohanan ng pinapaalala ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto. At ito rin ngayon mga kapatid para sa atin ngayon na ang lahat na nasa church o local church ay may bahagi. Meron tayong pananagutan at merong panawagan po sa atin. Ibig sabihin lahat tayo mga kapatid ay wag nating ituring ang ating mga sarili na para bagang mga bisita lang tayo palagi. Kailan ka titigil kapatid sa pagiging bisita attitude? Hindi ka bisita, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Lalo na kung ilang buwan ka nang nananampalataya, matagal-tagal na rin na nananampalataya ka kay Kristo. Hindi ikaw bisita lang sa kapatiran. Kasama ka sa katawan ni Kristo at may bahagi ka. Ikaw ay lingkod, ikaw ay katiwala. Dapat mga kapatid, ganyan ang mentality natin. Kung bakit, makikita nyo sa ating gagawin pagkaral dito sa discussion ni Apostol Pablo tungkol sa sitwasyon doon sa iglesia sa Corinto. So dito mga kapatid sa unang Corinto 4:1-5 ay makikita natin kung paano tinalakay ni Apostol Pablo yung pagiging lingkod nila at pagiging katiwala. At dito wag natin titingnan ito na para sa kanila lamang. Hindi nakalimit ito para sa mga apostol. Bagamat pinapaliwanag ni Pablo yung kanilang kalagayan. Nila Pablo, Apollos, si Cephas, di ba yun na naging issue dito sa unang Korinto? Para baga nagkakaroon ng pagkakampi-kampi, grupo-grupo yung mga kapatid doon. Dahil yung iba gusto kay Pablo, kay Cephas, kay Apollos, para bagang nagkagrupo-grupo sila. Ayaw ng Diyos nung ganon. At dito pinapaliwanag ni Pablo. Ang haba ng paliwanag niya, no? Tungkol sa issue ng pagkakabahabagi, no? Umabot pa siya dito sa ika-4 na kapitulo. O pag-aralan po natin ito mga kapatid. Sa ating pag-aaral ng unang Korinto 4:1-5 ay hahatiin natin ito sa 4 na bahagi ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat ni Apostol Pablo. Sa verse 1 ay makikita natin ang tinalakay niya at tungkol sa lingkod at katiwala. Mga lingkod at katiwala. Verse 2 ay tinalakay naman ni Pablo ang hinihingi sa mga katiwala. Ibig sabihin, ang hinahanap ng Diyos sa mga katiwala, katapatan. At ang ikalumbahagi natin sa verse 3 and 4 ay doon na talakay ni Pablo na hindi ang tao ang huhusga. Ang Diyos ang may huling salita. Mamaya mauunawa natin yan kung bakit ganyan ang inilagay natin. Sa huling talata naman natin ngayon ay makikita natin na nabanggit ni Pablo na huwag tayong agad hahatol. Maghintay tayo sa Panginoon. Ibig sabihin maghintay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Unahin natin dito sa verse 1. Ang sabi dito, kaya't ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. So, sa unang pariralan, sabi ni Pablo, kaya't ituring ninyo kami. Ano ibig sabihin yan? Let a man so consider us. Ibig sabihin, ganito ang dapat na maging pagtanaw natin ng mga taga-Korinto, particular. Doon, kina Pablo, kina Apollos, kay Cephas, yung mga naging leader doon ng pananampalataya, ganito daw nila dapat ituturing. Na sa halip na magkagrupo-grupo sila, na yun ang issue rin mga kapatid. Sa halip na magkahati-hati sila, ganito ang dapat na maging pagtingin ninyo sa amin.
Parang gano'n ang sinasabi ni Pablo. Kahit ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo. So, dapat gano'n ang pananaw, ang pagtingin ng mga tao sa mga apostol. Kay Apollos, kay Pablo, kay Isyo. Kung i-relate natin sa panahon natin ngayon yan, dapat ganyan ang mga leader ng ating church. Yung mga taong leader. Sila'y mga lingkod. Anong klaseng lingkod yan? Servants eh. Maraming servants sa Biblia. Maraming gamit. Pero dito sa pagkakataong ito, yung salitang servants dito, yung mga lingkod, sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, yung salitang lingkod, sa Greek word ay huperetes. Huperetes. Ano ibig sabihin ng huperetes? Yung sa pagkakasulat niya sa Greek, eto kahalagahan yan mga kapatid. Kaya sinisingitan natin ng mga Greek word yan kahit hindi naman tayo expert sa Greek. Hindi natin kine-claim na mga eksperto tayo sa Greek. Gumagamit tayo ng aid, ng tulong ng katulad ngayon, modern times na ngayon. Kaya mong ipaliwanag sa Greek yan sapagkat may reference tayo sa computer kung paano natin titingnan yan sa Greek. O sa pagkakasulat niyan sa Greek, sapagkat Greek isinulat ni Pablo yan, huperetes. Ano ba ibig sabihin huperetes? Lingkod. Basta-basta lingkod ba yan? Hindi po mga kapatid. Yang huperetes mga kapatid ay tinatawag na under rower. Under, ilalim. Rower, taga-sagwan. Taga-sagwan. Yan mga kapatid yung taga-sagwan sa ibabang bahagi ng isang barkong Romano noong unang panahon. Mga Romano ang mga dominante noon Eto yan, siguro napapanood nyo sa mga pelikula ito. Lalo na sa pelikulang Ben-Hur. Ewan ko kung napanood ng mga kabataan yun. So yan mga kapatid. Kadalasan, ganyan ang disenyo ng mga barko ng mga Romano. Lalo na yung kanilang barkong pandigma. Kasi bukod sa may layag sa itaas yan, yung layag, di ba, yan yung wala pang engine nun Yung layag, yan yung tumutulak doon sa barko sa pamamagitan ng hangin, malalaking trapal na nasa taas, hindi na makita dito sa larawan, di ba? Ang focus kasi nito, yung yung under rower. Under rower. Yung mga taga-sagwan sa ilalim. Yung mga taga-sagwan sa ilalim, yun, Tapos mayroong mahabang sagwan yun, nakalawit sa gilid ng mga barkong. Sila yung mga under rower, para lalong bumilis yung barko, lalo na sa mga critical na mga sandali, digmaan halimbawa, kailangan mabilis ang pagtakbo ng mga barko. Alam nyo, yung mga ganyan tungkulin, mga kapatid, yan ang ibig sabihin ng huperetes. Yung ganyan mga tungkulin, mga kapatid, ay isa sa pinakamababang uri ng lingkod yan. Diyan, nung panahon na yan. Bagamat kung hindi man yan ang pinakamababa, pero sigurado tayo, hindi yan yung mga trabahong prestigious. Ano yung prestigious? Yung prestioso. Yung mga mariringal, kapita-pitagang katungkulan. Yung pagiging huperetes o kaya under rower. Sila yung mga lingkod na tahimik lang na nagtatrabaho doon sa baba ng barko. Kaya nakikita lang natin yan, dahil rowing lang yan. Pero nasa ilalim na ng barko yan kasi nandun yung sagwan Di ba? Tahimik lang sila doon. Sila'y kumikilos, nagsasagwan, ayon lang doon sa hudyat o utos ng mga pinuno nila. Hindi nila alam kung nasa na sila, nasa loob na sila ng barko Napanood niyo yun sa Ben-Hur nga, di ba? Di ba? Umaayon lang yung bilis nila ayon doon sa command. Sa utos ng leader, yung may hawak na tambol, habang bumibilis yung tambol, bug, bug, bug. Habang bumibilis yan, bug, 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 bug. Ibig sabihin, mabilis na yun. Hindi nila alam kung saan sila pupunta sapagkat ang nagmamaneho ng barko nandun sa taas. Yung kapitan ang namamahala nun. Basta sila sunod lang na sunod. Yung tanging ginagawa lamang nila, sumunod doon sa hudyat ng mga nag-uutos o ng pinuno nila. So, ganyan yung pagiging alipin ni na Pablo. Kaya't ituring ninyong kami bilang huperetes. Parang gano'n, kung papalitan natin, bilang mga lingkod ni Kristo. Mga huperetes sila na sumusunod lang kami sa utos kung ano yung sinasabi
Hindi na namin tinitingnan kung saan kami pupunta. Sapagkat yung amo namin ang siyang masusunod. So, ganun yun mga kapatid. Sa paggamit ni Apostol Pablo ng salitang huperetes dito, malinaw niyang ipinakikita na siya ay pati, hindi lamang siya, pati yung mga leader, gaya ni Apollos. Dapat ganun din ang pananaw ng mga leader ngayon ng church. Tagapangaral sila. Tagapangaral lamang na hindi nila tinuturing yung kanilang mga sarili na bilang mga leader na bossing. Hindi sila mga bossing. Sumusunod lang sila kay Kristo kung ano yung sinasabi ni Kristo. Pantay-pantay mga kapatid ang pagtingin. Dapat na mga tao sa church, kahit leader ka pa, nagkataon ikaw ay may tungkulin na ganon. Walang pagkakaiba yan sa mga miyembro. Walang mataas na yun ang ibig ko sabihin. Ang pagkakaiba nila, yung tungkulin. So mga kapatid, hindi ito yung larawan ng isang leader na humihingi ng pagtingala o paghanga, mataas na pagtingin, kundi ng isang lingkod na handang sumunod at maglingkod kahit walang pagkilala at papuri mula sa mga tao. Ang inintindi nila yung papuri sa kanila ng Panginoon, hindi yung paghanga ng mga tao. Kabaligtaran yan mga kapatid na nangyayari sa mga maraming religious organization sa panahon natin ngayon. Hindi lang sa panahon natin ngayon, maging nung unang panahon. Yung iba yung nilagyan nila ng hierarchy. Yung may mataas, may mababa, parang hagdanan. At yung pinaka-leader, sila yung mga talagang tinitingala. Nakita na kayo ng mga leader na gano'n, di ba? Kaya pati mga titulo nila, pinaglalagay nila sa kanilang pangalan. Kasi iba dati yung gano'n eh. Kapag tinawag kang may titulo, di ba? Di ba, tawagin ako, pastor ako. Tawagin ako Pastor Julius. Pinatanggal namin yan para hindi ka tingalain. Lalo na kung tatawagin nyo akong bishop. Mabigat ang dating nun. So nakita nyo, no? Iba yung trato. Aminin natin yan, mga kapatid. Hindi natin mayaalis yan sa libunan ginagalawa natin. Kapag may titulo, iba ang datingan nun. Dito sa Biblia, wala. Sabi nga ni Pablo, turing nyo kaming, kami bilang mga lingkod ni Kristo. Anong klaseng lingkod yan? Katulad ng mga taga-sagwan doon sa ilalim ng barko. Sa halip na pagtingala sa tao, ito'y paalalang dapat tayong lahat tumingin kay Kristo bilang ating Panginoon. Kay Kristo tayo. Tayong lahat ay maging mga tagasunod lamang, pantay-pantay na lingkod ni Kristo. So yun po mga kapatid, nakita nyo, no? At hindi lamang bilang huperetes na lingkod o servant, kundi eto pa, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin, ituring din sila Pablo na mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Pag sinabing katiwala mga kapatid, sa English ay stewards. Stewards mga kapatid, ang ibig sabihin ng katiwala, maging sa kahulugan yan sa wikang Grego at standard yan. Kapag sinabing katiwala, hindi ikaw ang may-ari. Ikaw lang ang tagapamahala ng pag-aari ng iba. Sa wikang Grego, ang kahulugan talaga niyan ay tagapamahala ng sambahayan. Kumbaga saan, ikaw yung mayordomo ron. Yung mayordomo ba, siya may-ari ng mansyon? Hindi naman, di ba? Siya lang ang nangangalaga nun. Hindi siya may-ari, pero siya ang pinagkakatiwalaan na mag-ayos at mamahala ng kayamanan ng kanyang amo. So, ganun tayo mga kapatid. Kung may tungkulin man tayo sa church, ito nga mga apostol mga katiwala sila ng mga hiwaga ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng mga hiwaga ng Diyos? Mysteries of God. Sa Bagong Tipan, mga kapatid, tumutukoy yan sa mga bagay na dating lihim. Sa panahon ng Old Testament, lihim. Talagang hiwagang-hiwaga. Ngunit ngayon, inihayag na ngayon sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol. Ano yun? Ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Hindi na po nakalihim ngayon yan. Yan ay ipinangaralan ng mga apostol. So, yun yung hiwaga. So, sila'y tagapamahala ng pangangaral ng ebanghelyo. Ebanghelyo ni Kristo ang tinutukoy dyan na mga hiwaga ng Diyos. Yung mga apostol, hindi tagalikha ng sarili mensahe, kundi kung ano yung ipinagkatiwala sa kanila na ipangangaral,
Yun ang kanilang ipinangangaral ang mensahe ng Diyos. At bilang mga katiwala, sila'y mananagot. Accountability yan, mga kapatid. Meron silang, accountable sila sa Diyos kung paano nila ipinahayag at pinamahagi ang katotohanan ito. Kaya mga kapatid, itong talatang ito, simpleng talata, ito yung nagpapakita sa atin, mga kapatid, na sa halip na iluklok natin sa mataas na kalagayan o kaya'y paglabanin ng mga tagapangaral, ng mga leader, diyan, halimbawa sa Corinto, maski sa church natin, dito yung pinapangaral ni Pablo na ang tamang pagtingin sa ating mga leader, sa mga lingkod. Sila yung mga lingkod talaga. Mga servant na tagasunod lamang at mga katiwala na pinagkakatiwalaan lamang. Hindi sila ang may-ari. Hindi sila dapat itaas bilang mga pinuno ng kanyang-kanyang sekta na anupat kulang na lang na sila isambahin ng mga tao. Meron ang grupo, sinamba na nga . O di ba yung kay Kibuloy? Dati hindi naman kanya si Kibuloy, mga kapatid . Hanggang sa lumala ng lumala, naging appointed son of God na, di ba? Hindi lang si Kibuloy yung ganyan. Maraming mga church dito na nagsasabing, lalo na yung mga nagsasabing sila lamang ang ligtas. Pansinin ninyo yung mga nagsasabing sila lamang ang maliligtas. Yung leader nila ang kanilang itinataguyod. Yun ang kanilang yung kanilang palaging ipinupuront. Patay na nga yung mga yun. Pinupuront pa rin yung mga leader. Imbis na si Kristo ang ipuront na gusto, yung mga leader na nagkakaroon ng natatanging position sa kanila. Ngayon mga kapatid, sa pag-uusap natin ito, huwag nating isipin na hindi tayo kasama sa usapang ito. Yung usapang katiwala at mga lingkod. Alam niyo mga kapatid, somehow, hindi na somehow, talagang tayo'y mga lingkod din. At tayo'y mga katiwala rin ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, kasama yan sa ating buhay. Lingkod ka kapatid, katiwala ka rin. Maring hindi ka katulad ng Euperetes, pero halos ganun din. Sumusunod lang tayo sa Panginoon. At tayo'y pinagkalooban ng Diyos na mga kaloob na ipinagkatiwala lang sa atin. Kaya mga ano rin tayo, mga katiwala at mga lingkod din. Kaya sisingit natin ito, hindi lang ang mga leader, kundi lahat ng mga mananampalataya ay lingkod at katiwala rin. Tingnan niyo mga kapatid dito sa 1 Pedro 4:10. At sabi nito, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Ang bawat isa, as each one has received a special gift. Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya, meron po tayong special gift. Yes, kapatid, ikaw, meron kang special gift. Huwag mo sasabihin na wala kang special gift. Sabi nito, as each one. Ibig sabihin, bawat isa tumanggap ng kaloob. Kapag sinabi mong wala kang kaloob ng Diyos, parang sinabi mo mali itong talatang to. So mga kapatid, itong talatang ito, bawat mananampalataya, binigyan ng natatanging kaloob yan. Natatanging kaloob, kung tutusin, special Di ba? Natatangi. Hindi ito limitado sa mga leader lamang, kundi sa ating lahat yan. Ano ngayon? Meron ka bang gift? Meron, may talent ka, kapatid. Maring hindi talent. Meron kang yaman. Meron kang talino. Meron kang kung ano man magandang bagay. Lahat yan ay galing sa Panginoon, di ba? Ano dapat mong gawin dyan? Ipaglingkod ito sa isa't isa. Sa mga kapatid, binigyan ka ng Diyos ng mga kaloob. Ng magagandang kaloob sa buhay, kung ano man yan. Binigay sa iyo yan, hindi para solohin mo. Hindi para sa sarili mo lang yan. Pero ang kagandahan nito, kung mo yung kaloob, dumaan sa iyo, ikaw ang unang makikinabang yan. Pero hindi lang para sa iyo yan, kapatid. Kundi, dapat nating ipaglingkod ito. Employ it in serving one another. Yung kalooban na nasa iyo, ginagamit mo kapatid sa paglilingkod, sa kapwa mo kapatid sa pananampalataya, o sinolo mo lang yan. At ginugol mo pa sa iba. Imbis na itulong mo sa iba, ginugugol mo
ang mga kaloob mo sa mga kalayawan, sa mga kapritsyo ng buhay, sa mga luxury sa buhay. Kung ano meron ka, yan ang mga kaloob. Kung ano man magandang meron ka, ikaw na nakakaalam yun. Huwag ka nang tumingin pa sa iba. Yung sarili natin ang tingnan natin. Ako ba may kaloob ng Diyos? Okay, mahirap ka lang. Hindi naman yaman lang ang pinag-uusapan dito. Lalo na kung may yaman ka. Lalo na kung meron ka. Dapat ipaglingkod mo yan. Kung wala ka man yaman, may talent ka naman siguro. May panahon ka naman siguro. Di ba? Meron ka naman sigurong anumang kahit kaunting nalalaman sa buhay na po pwede mo ipaglingkod sa kapwa mo. Abi, mag-isip-isip tayo. Huwag nating iisipin na itong mga kaloob para doon sa pulpito. Para lang doon sa mga nagsasalita sa harapan ng entablado o sa ibabaw ng entablado. Hindi po mga kapatid. Lahat tayo pinagkalooban ng Diyos ng special gift. Maring hindi naman yung special na katulad ng sinasabi ng mga tao na para baga napakagaling mong kumanta o kaya sikat ka. Hindi yun. Meron kang talent, mga kapatid. At sabi nito, ipaglingkod dito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala. So yung mga kaloob, paglilingkod mo yan bilang mabubuting katiwala. Ibig sabihin, hindi ikaw ang may-ari niyan. Katiwala ka lang. Tayo kay katiwala lamang at inaatasan tayo na maging mabuting katiwala. Talagang pinagkakatiwalaan ng Diyos. So yun po mga kapatid, no? Kaya bilang mabuting katiwala, inaasahan sa atin na maging tapat tayo, masipag, responsable sa paggitan o sa paggamit ng mga kaloob natin. Na ipaglingkod dito sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kapag sinabing masaganang biyaya ng Diyos, mga kapatid, marami yan at sari-saring biyaya ng Diyos. Hindi iisang anyo lang yan. Masagana manifold grace of God. Hindi yung sa pulpito lamang yan. Hindi isa lang ang itsura niyan. Marami, mga kapatid. Kaya lahat nga may binigyan So lahat ng Kristiyano, mga kapatid, binigyan ng Diyos ng kaloob. Hindi lang ang mga leader, kundi lahat ng mga mananampalataya ay mga lingkod at katiwala rin. Kaya dito, mga kapatid, kasama tayo rito. Huwag nating sasabihin na hindi sa mga apostol lang yan. So, susunod na bahagi ng ating aralin ay ang number 2. Ang hinihingi sa mga katiwala, katapatan. Kailangan maging tapat tayo. Basahin po natin dito sa verse 2. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpoang tapat. Matagpoang tapat. Found faithful. Faithful. Yan ang pangunahing katangian ng isang mabuting katiwala. Ang pagiging tapat. Hindi mahalaga kung gaano tayo kagaling o kung gaano ka kasikat. Ang mahalaga rito, mga kapatid, ay tayo ay merong integridad at katapatan sa ating tungkulin. Bilang katiwala, dapat tapat tayo sa mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kung ano man ang ipinagkaloob sa atin, maging tapat tayo na ito'y ating naipaglilingkod nga. Yung talatang ito, mga kapatid, ay paalala sa atin, sa ating mga lingkod ng Diyos, na ang ating pangunahing layunin ay hindi ang magpasikat o magpakitang gilas, kundi ang maging tapat sa ipinagkatiwala sa atin. Pinagkatiwala ang salita ng Diyos, ang pangangalaga sa kapatiran, at ang mga kaloob na ipinagkaloob sa atin, na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, na ipaglilingkod natin yun sa iba. Pati yung pamumuhay natin na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung pagbubulay-bulayin natin ito, mga kapatid, yung pagiging katiwala ay hindi tungkol sa pag-aari natin, kundi sa ating pananagutan, sa mga responsibilidad natin. Sa mga ministry, halimbawa sa mga gawaing paglilingkod sa church, hindi tayo may-ari ng mga ministry o mga gawaing paglilingkod. At maging sa mga kaloob na ibinigay sa atin ng ating Diyos, hindi tayo may-ari niyan ng mga ito. Tayo ang tagapangalaga lamang
mga katiwala lamang. Kaya ang tanong mga kapatid ay hindi gaano karami ang nagawa mo. Hindi yan ang tatanungin sa atin eh. Gaano karami ba ang ginawa mo? Hindi yan. Kundi nagampanan ba natin ito na may katapatan? So nakita nyo, no, yung mga kaloob, mga gifts natin na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Iba-iba yan. Bahala ang Panginoon kung ano man ang ipinagkakaloob sa atin. Hindi tayo may-ari niyan. Kung ano man meron ka, hindi ikaw may-ari niyan. Tayo ay mga katiwala lamang at kaya yung mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat tinitiyak natin na nagagamit nga sa ikararangal ng Panginoon at sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya ang tunay na Kristiyano mga kapatid ay hindi nagpapasikat, kundi nagpapasakop sa Diyos. Hindi nagpapalapad ng papel, kundi nagpapailalim sa paglilingkod. Hindi nagpapadami ng tagahanga. Hindi ka naglilingkod para hangaan ka, kundi nagpapakatapat tayo sa Panginoon. So, ginagampanan lamang natin ang ating tungkulin. So, yan, i-relate natin yan sa ating pagiging katiwala. Mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, mga kapatid, ay dapat gampanan natin ito na may katapatan. At yan, mga kapatid, ang ikalawang bahagi, ang ikatlong bahagi. Hindi ang tao ang huhusga, ang Diyos ang may huling salita. Yan po ang nakikita natin dito sa 1 Corinto 4:3 hanggang 4. Tingnan nyo mga kapatid. Subalit para sa akin ay isang napakaliit na bagay na ako'y hatulan. Hatulan ninyo o ng alimang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Ang talatang ito mga kapatid ay itinuturo ni Pablo na ang paghatol ng mga tao, kahit yung sarili natin, hatulan natin, hindi yan ang tunay na pamantayan ng pagiging lingkod at pagiging katiwala ng Diyos. Ang mahalaga mga kapatid ay yung hatol na manggagaling sa Diyos. Kaya ang paglilingkod ay dapat nakatuon sa pagsunod sa Kanya, hindi sa pagbibigay ng kaluguran sa iba. Kaya sabi rito, subalit para sa akin, isang maliit na bagay lang yan. Hindi big deal yan na na ako'y hatulan ninyo o ng alimang hukuman ng tao. So kahit ano pa sabihin ninyo sa akin, baliwala sa akin yan. O kaya ng mga tao, hukuman man ng tao yan. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili, kahit yung sarili niya. Sabi ni Pablo, hindi niya hinahatulan ang kanyang sarili. Hindi niya sinusukat ang kanyang sarili. Ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi yung sarili niyang konsensya ang kanyang pinagbabatayan. Ang kanyang ginagamit bilang sukatan ng kanyang katapatan o bisa ng kanyang paglilingkod. Hindi naman ibig sabihin niya wala siyang konsensya, kundi alam niyang kahit ang sariling paghatol ay maaari siyang magkamali. I-judge mo ang sarili mo tungkol sa paglilingkod, maaari magkamali ka. Ang tunay na hukom kasi ay ang Diyos. Makikita natin yan sa susunod na talata. O, hindi sapat yung sarili mong opinyon kung anong tingin mo sa sarili mo. Ang Diyos lamang ang may ganap na kaalaman at makatarungang paghatol. Tingnan nyo, sumunod na talata. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, yun, sa abot na makakaya ni Pablo, wala siya nakikitang pagkakamali o kasalanan sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang ministry. Ibig sabihin nito, malinis ang kanyang konsensya kung tutuusin. Ngunit hindi niya ginagamit ang konsensyang ito bilang garantiya ng katuwiran. Sabi niya, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa akin, bagamat hindi sa ako'y napawalan sala, hindi dahil sa wala siyang kasalanan. No, kaya niya nasabi nauna na wala siyang nalalamang anumang laban sa kanyang sarili. Sa tingin niya, wala siyang alam na pagkukulang niya, bagamat hindi dahil doon, hindi dahil sa tingin niya. Wala nga siyang nalalaman pagkukulang niya. Hindi ibig sabihin nun, wala siyang kasalanan. Kasi ang point niya rito mga kapatid, ang mahalaga kasi, kundi ang umahatol sa akin ay ang Panginoon. Yan ang pinakadiin yan mga kapatid. Si Kristo lamang ang may karapatang humatol sa Kanya. Hindi tao, hindi sarili, kundi ang Panginoon na siyang tunay na nakakaalam ng lahat, pati ang mga lihim na mga puso ng tao.
Yan ang dahilan kung bakit hindi siya naapektuhan ng mga opinyon ng iba. Sapagkat ang mahalaga sa kanya, kung ano yung sasabihin sa kanya ng Diyos, hindi yung sasabihin sa kanya ng kanyang kapwa. Ito yung pinag-uusapan dito mga kapatid, yung mga tungkulin ng isa't isa bilang mga mananampalataya kay Kristo sa loob ng church. Hindi pinag-uusapan dito yung ibang mga tao na nasa labas ng church. Kasi ang issue nga, di ba, sa loob ng church, yung kaguluhan na nagaganap doon sa unang Korinto, na meron silang pagkakabahabaki. Dahil para kay Pablo lumalabas, huwag natin masyadong palalimin pa yan, yung alitan na yan ng pagkakabahabaki. Sapagkat ang Panginoon ang hahatol sa atin. Kaya nga, so yan yung ikatlo, kaya nga yung susunod mga kapatid, sa huling talata natin ay sinabi ni Pablo, huwag tayong agad o huwag agad hahatol. Maghintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Yan yung tinutukoy niya rito. Tingnan nyo, sabi nga rito, kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon. Ibig sabihin, wala mo nang hatulan. Tayong magkakapatid, sa magkakapatid to sa pananampalataya, huwag tayong maghatulan sa isa't isa. Sa mga performance natin, sa paglilingkod natin, yung pag-execute ng mga gifts natin, sa pagiging lingkod at katiwala natin, huwag tayo muna maghatulan hanggang sa dumating ang Panginoon. Ibig sabihin hanggang sa muling pagbabalik o hanggang sa pagparito o kaya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Huwag tayong maghatulan. Dahil sa pagbabalik ng Panginoon, ano ba meron dyan? Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay natatago sa kadiliman. So yung mga malalalim na issue sa pagtitinginan ng magkakapatid sa pananampalataya, ang Panginoon na nakakalam yan, dadalhin ng Diyos sa liwanag kung ano mga bagay na nakatago ngayon sa kadiliman na hindi natin may paliwanag. Ibig sabihin ng Panginoon ang magbubunyag ng mga lihim, mga bagay na nakatago sa kasalukuyan, hindi natin may paliwanag. Pero pagdating ng Panginoon, ibubulgar niya yan. Tulad ng ating mga motibo. Ano ba naging motibo mo? Sa paglilingkod, sa pagbibigay mo, sa pag-aalaga mo, sa ginagawa mong mga gawain, mga ministry, abay ilalantad ng Panginoon kung ano ba talaga ang motibo natin, kung ano ba talaga ang intention natin, at mga lihim na kasalanan o maging ng ating mga kabutihan. Ilalantad lahat yan. Yung kadiliman dito mga kapatid, noon, sabi rito, siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman. Ibig sabihin ng kadiliman, simbolo yan ng mga bagay na hindi pa nahayag o hindi pa alam ng mga tao. Lahat ng inilihim, mabuti man o masama, ay malalantad sa liwanag ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. At sabi pa rito, at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Nakita nyo, no? Pagdating ng araw na yun, ibubunyag ng Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso kung ito ba'y para talaga sa Diyos ang ginawa natin o para sa sarili lamang natin o para sa iba pang layunin. Tanging ang Diyos lamang ang nakakakita ng tunay na intensyon ng bawat isa. Kaya mga kapatid, hindi tayo makapagpapanggap sa harapan ng Diyos sa ating mga ginagawang paglilingkod. Alam niya ang nilalaman ng puso natin sapagkat siya ay tumitingin hindi sa physical na anyo natin, kundi sa nilalaman ng puso natin. At pagkatapos yan, sa huling pangungusap, sabi, kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Natatandaan ninyo mga kapatid, yung dinaanan natin tungkol sa judgment seat of Christ o hukuman ni Kristo, na doon haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Lahat ng mga ginawa natin ay dadaan sa apoy. Masusunog ang mga hindi karapat-dapat na ginawa natin nung tayo nabubuhay pa bilang mananampalataya. Lahat ng hindi karapat-dapat masusunog. Pero lahat tayo maliligtas. Kapag pumasa yun, may gantimpala tayo. Kapag nasunog yun, ligtas pa rin tayo. Ngunit gaya ng dumaan sa apoy. Napaliwanag na yan. Noong mga nakaraan lesson natin. Yan mga kapatid. Magaganap yan. Yung paghusga na yan sa judgment seat of Christ. So yun po mga kapatid, yung layunin natin bilang mga Kristiyano sa buhay natin ay hindi yung papurihan tayo ng mga tao.
ang Diyos ay nakababatid. At pagdating ng araw na yan, hahatulan tayo lahat. Hindi para i-judge kung maliligtas o hindi. Inuulit ko yan. Kasi dito lumalabas yung binasa natin talata, sa judgment seat of Christ magaganap yan. Kasi bakit natin nasabi? Balikan natin. Kasi sabi rito, kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. So hindi parusa ang pinag-uusapan dyan. Mga gantimpala. So yun po mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, tigil natin ang hatulan sa isa't isa. Gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga lingkod at katiwala. Kung ano man ang nakikita natin sa kapwa natin, kung hindi naman tungkol sa kasalanan yon, huwag na tayo magbintangan. Parang ganyan eh. Huwag mo na pagbintangan ng masamang motibo yung kapatid. Maliban na siguro kung obvious na talagang obvious. Na talagang nagbabalat kayo lang. Pero daan-daan tayo sa paghatol. Lalo na mga mananampalataya tayo. Pare-pare na naman tayo mga alipin, mga lingkod at katiwala. So sa pagtatapos ng ating pag-aaral dito mga kapatid, malinaw na itinuro ni Pablo kung paano ang mga lingkod ng Diyos, kabilang tayong lahat na tinawag sa paglilingkod, ay hindi basta tagapangaral o guro o teacher lang tayo. Kahit hiwala kang tungkulin, lahat tayo katiwala ng Diyos. Dahil lahat tayo may kaloob eh. Ngunit sa pagiging lingkod natin at katiwala, may mga mahalagang punto paalala si Pablo rito na uulitin natin bilang panawagan para wag natin makalimutan ang mga lingkod at katiwala na may tamang diwa sa harap ng Diyos. Itong guidelines natin, doon sa mga talatang binasa natin, 4:1 hanggang 5, ay nakita natin 3 punto ang nabuo natin. Number 1, huwag maglingkod para sa papuri lamang ng tao. Hindi ka maglilingkod para papurihan. Sabi nga ni Pablo, di ba? Subalit para sa akin ay isang napakaliit na bagay. Ang ako'y hatulan ninyo o ng anumang hukuman ng tao. Ang tunay na katiwala ay hindi alipin ang opinyon ng iba. Yung kanyang direksyon ay hindi ayon sa pulso ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang tinitingnan natin, ano ba talaga ang gusto ng Diyos na gawin natin? Huwag tayong manghina kapag pinupuna tayo o hindi kinikilala ng iba ang ating mga paglilingkod. Ang tunay na gantimpala ay hindi ngayon, kundi sa pagdating ng Panginoon. Ikalawang punto natin mga kapatid dito sa aralin ay hindi sapat ang malinis na konsensya. Hindi ko tingin mo sa sarili mo, okay ka na nga. Sabi nga ni Pablo, di ba, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagamat hindi sa ako'y napawalat sala. Sa tingin niya sa sarili, sa abot ng mga kaya niya, wala siya kasalanan. Wala siyang nagawang pagkakamali sa kanyang ministry. Pero, hindi ibig sabihin nun, wala siyang kasalanan. Ang mahalaga mga kapatid, na sa paglilingkod, okay, mahalaga yung malinis ang ating budi. Pero hindi yun ang sukatan. Hindi ko mo sinabi mo na, hindi, malinis ang konsensya ko. Hindi sapat yun. Ang mahalaga rito mga kapatid, ay alam natin, sa bandang huli ay hahatulan din tayo ng Diyos. Haharap tayo lahat sa hukuman ni Kristo. Maaari tayong magkamali kahit sa sariling pagsusuri natin sa ating mga sarili. Kaya't mga kapatid, lagi nating isuko ang ating gawain at mga motibo sa Diyos araw-araw. Ikonsulta natin, ipanalangin natin, isurrender natin sa Panginoon ang anumang ating gagawin. Kasi hindi mahalaga yung kung ano yung tingin natin sa sarili natin. Kaya nasabi natin, hindi sapat ang malinis na konsensya. At ikatlo, sa huli, maghintay ng hatol ng Panginoon. Sabi nga, di ba, nung huli nating talatang binasa, huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri sa Diyos. So, may panahon para dyan. Natatanggap tayo ng papuri sa Diyos. Darating ang panahon na lahat ng lihim natin, malalantad yan. Mga layunin ng puso natin, mahayag yan. Hindi lang ang dami ng ating ginawa ang huhusgahan, kundi ang puso natin sa likod ng ating mga gawain. Kung tayo ay naging tapat nga, kahit sa likod ng mga eksena, kahit walang palakpak, si Kristo mismo ang magsasabi niyan, ang hahatol sa atin, at siya ang magbibigay ng papuri sa atin, kung karapat-dapat tayong papurihan sa araw na yon. So yun po mga kapatid, ang ating aralin, nawa mga kapatid, sa ating pangsariling
katanungan lang. Ito pwede nating itanong sa ating sarili bilang guide natin. Ako ba yung naglilingkod na tunay? Nakatiwala ni Kristo? Tapat ba ako? Hindi para sa tao, kundi para sa Diyos? Tanong natin sa sarili natin yan. Totoo ba yung ating paglilingkod? May panahon ba na mas pinangahawakan ko ang papuri ng mga tao kaysa kalooban ng Panginoon Diyos? Kaysa doon sa mga panawagan ng Diyos na maging tapat tayo? Mas inuuna natin kung ano ba ang sasabihin sa atin ng kapwa natin. Mas gusto natin papurihan tayo ng kapwa natin. Kaya mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na tayo maging katiwala na hindi lamang masipag, kundi tapat sa ating mga puso. Maglingkod na hindi tayo naghahanap ng pansin sa ibang tao, kundi ang hinahanap natin ay kung ano ang tingin sa atin ng Panginoon.